Inalmahan ng ilang grupo, maging ng Malacanang, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nag-aalala siya na baka matulad ang kanyang ama sa pumanaw na dating Senator Ninoy Aquino. Saksi, si Marizo Mali. Sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa The Hague, Netherlands, paulit-ulit ang kanilang sigaw. Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Nasa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagsabing gagawin nilang lahat ng legal na paraan para maiuwi sa Pilipinas ang ama. Pero nag-aalala raw siya na baka sapitin ng ama ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa Pilipinas noong August 21, 1983. Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ng bise, kung pag-aaralan aniya ang kasaysayan, makikitang ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Umalma rin ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilunsad matapos ang pagkamatay ni Ninoy. Anila, umuwi ang dating senador sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na magkaroon ng malayang eleksyon. Habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi sa bansa para takasan ang pananagutan sa hablang crimes against humanity. Hirit naman ng palasyo, parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Nagtataka rin daw ang palasyo kung saan nanggagaling ang pinapangambahan ni Vice President Duterte na banta sa buhay ng ama. Kaugnay naman ang panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte kaugnay ng mga pahayag na ito. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Itinanggi ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa kanyang pamilya. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang pagbisita kamakailan ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan nila sa isang private holiday. March 7 nang pumunta si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. At sa araw ding yun ay inilabas ng ICC Pretrial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Pagka-uwi sa Pilipinas noong March 11 ay doon na inaresto si Duterte. Hihinga ng paliwanag ang mga may-ari ng 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area. Dahil po yan sa iba't iba umanong irregularidad. Ang isa sa mga barko nawawala umano ang 8 Chinese na crew. Saksi, si Oscar Oida. Ilang regularidad ang natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ang Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, Department of Labor at National Intelligence Coordinating Agency sa 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area noong March 20.
Isa rito ang pagkawala ng 8 Chinese crew member na base sa vessel calendar as of March 19 ay nakasakay pero ng inspeksyon ng barko ay wala na ang mga ito. Yan po yung ating gusto pang i-dig no, if there are any other intention itong mga foreign national na ito aside to being part of the crew and operating in dredging and reclamation operation po in Manila Bay. Ito po yung ating chine-check pa at pina-find out. Nakikipagtulungan po tayo ng mga ahensya na involved dito. Napag-alaman ring wala umanong domestic shipping operation certificate ang naturang barko at hindi gumagana ang mga CCTV nito. Sa isa pang barko, 9 na Chinese national naman ang pinaniniwalaang nagtatrabaho bilang crew na di pinahihintulutan ng regulasyon ng marina. Kapag ang vessel, it is a Philippine registered vessel or a bareboat charter which is a temporary registered in the Philippines, it is required na strictly Filipino crew lahat yan. Inabutan naman sa isa pang barko ang 12 pang Chinese national na ditugma sa kanilang alien employment permit. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga may-ari ng barko. If we found out na mayroong mga violations to marina rules and regulation, definitely we will call the owners and we will issue appropriate show cause orders to them. And they have to explain, kasi kung Philippine flag ito, they have to explain to us why are you employing those foreign nationals? Wherein in fact you are not allowed to. So that's the basic premise na ating gagawin. We still have to wait for the final report. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DOLE tungkol dito pero di raw muna sila magbibigay ng komento habang nagsasagawa ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Hindi bababa sa 20 nagpapakalat umano ng fake news ang iniimbestigan ngayon, pati na kung may nagpopondo umano sa kanila. Sa gitna po niyan, may paalala ang Commission on Human Rights sa mga law enforcement agency. Saksi, si Salima Refran. Mas maigting na pagsawata sa fake news. Yan ang direktiba ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation sa gitna ng anilay pagkalat ng maling impormasyon. Fake news is fake news. You all know that it's bad to peddle fake news or lies. Fake news can cause panic. So we just want to be on the right side of the law. Hindi bababa sa 20 umano'y fake news peddlers ang kanila ngayon iniimbestigahan, pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Hindi pinangalanan ng NBI kung sino-sino ang iniimbestigahan. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission. Ang Commission on Human Rights, pinaalalahanan ang mga law enforcement agency na ingatan at isaalang-alang ang pagrespeto sa freedom of speech at freedom of expression. Ikinababahala raw nila ang pagpapatupad ng mga paghihigpit sa content sa pamamagitan ng banta ng kasong kriminal dahil nagdudulot ito ng anilay chilling effect sa mga uri ng pagpapahayag na protektado ng konstitusyon. Sagot naman dito ng NBI, yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue ng confidential funds ng DepEd noong panahong siya ang kalihim nito. Kasunod po yan ang mga bagong pangalan na iniugnay sa pondo na wala umanang record sa Philippine Statistics Authority. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim,
Ilan lang daw ito sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education noong panahon ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Walang ipinakitang papel si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pero lumabas daw yan sa pagsusuri ng Kamara sa mga recipient ng DepEd confidential funds na posibleng mga hindi umano totoong tao. Parang bago na na asim gang. So, kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Tulad ng mga ibang nauna nang nadiskubreng pangalan, wala umanong record sa mga ito sa PSA. 677 po ang wala pong records. Dadami talaga yan kasi hindi 1,000 plus po yan eh. Sa DepEd na lang 400 plus out of 700. So trend po yan. Ayon kay Representative Ortega, posibleng milyong-milyong pisong confidential funds ang tinanggap ng mga hindi totoong tao. Palalakasin daw nito ang Article 2 ng impeachment complaint. Pero meron nga bang masama sa paggamit ng inventong pangalan para sa confidential funds? Sinabi po nila meron pong proseso dyan. Sabi ko nga po, meron namang proseso pala. Di dapat, madali nilang masagot yan. Saka sabi nga nila, pag confidential agents, confidential na mga tao, hindi po pwedeng pangalan na lang. Kailangan po, meron pong meron pong backup, meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Kinamang din na Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang issue. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na-issue po ng opisina po ni VP Sara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero kamakailan lang, sinabi niyang paulit-ulit na raw ang isyung ito at hindi raw malinaw kung saan kinuha ang mga ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa darating na eleksyon 2025, 12 senador ang iboboto. At sa 24 na senador na naging miyembro ng 19th Congress, 12 ang matatapos ang termino sa June 30, 2025. Isa po sa kanila, nauna nang nagbitiw para magsilbi sa gabinete. At sa natitirang 11, 7 ang re-electionist. 3 iba pa ang tatakbo sa ibang posisyon sa gobyerno. Pangunahing trabaho ng mga senador ang mag-akda ng batas. Pero batay sa 1987 Constitution, hindi kasama ang pagiging abogado sa kanilang kwalifikasyon. Ngayon ayon sa mga eksperto, importanteng ang ibobotong senador. Malalim ang pangunawa sa mga polisiya at batas. Saksi, si Nico Wahe. Paggawa ng batas, mga investigasyon in aid of legislation, at mambusisi ng taunang budget ng bansa. Ilan lang yan sa mga trabaho ng mga senador ng ating bansa. Kaya ang tanong, kung may listahan ka na ng iyong mga ibobotong senador ngayong 2025 midterm elections, magagampanan ba nila ng tama at patas ang mga trabahong yan? Ayon sa isang political analyst, bago ipinasara ang Senado noong panahon ng martial law, halos puro abogado ang nahahalal na senador. Nung nakaraan, nung mga unang panahon, ang mga senador na nahalal ay galing sa landed elite or karamihan sa kanila ay abogado. Pero nagbago raw yan matapos ang People Power Revolution. Ang kadahilanan dito ay dahil nung immediately after EDSA, pinagbawal ang political advertisements. Dahil sa tingin ng mga nagbawal dito ay ito'y magpapababa sa cost of election. Pero ang unintended consequence nito,
ang nagkaroon ng advantage sa national elections, lalong-lalo na sa Senado, ay mga celebrities, mga artista, mga sports personality. Ito ang requirement sa pagtakbo bilang senador. Dapat natural-born citizen, at least 35 years old sa mismong eleksyon, marunong magbasa at magsulat, registered voter, at residente ng Pilipinas, at least 2 years bago ang halalan. Ang tanong ng ilan, bakit daw ba hindi requirement ang pagiging abogado o nag-aral ng law sa mga tumatakbong senador? Lalo't ang tawag nga raw sa kanila ay mga mambabatas. Kasi ang pagtingin ng Constitution natin, ang pagtakbo ay parte ng karapatan natin bilang mga tao. So, hindi siya naglagay ng property, literacy, or any other substantive requirement. Nakalagay din sa Constitution natin na bawal mag-impose ng property, literacy, or any substantive requirement. Hindi nga rin required na maging college graduate ang kandidato. Pero bukod sa mga nauna nang nabanggit, kasama rin sa trabaho ng mga senador ang maging judge sakaling may magaganap na impeachment. Kilatisin ang kalidad ng appointed cabinet members ng Pangulo kung kasapi ng Commission on Appointments. May kapangyarihan din bilang bahagi ng Kongreso sa pagdeklara ng state of war. Magbibigay ng special power sa presidente sa gitna ng digmaan at iba pang national emergency. Magre-revoke o mag-extend sakaling may umiiral ng martial law sa bansa. Pagsang-ayon o di kaya pag-reject sa mga amnesty na pinagkaloob ng Pangulo. At kung sakali mang may babaguhin sa saligang batas, sila rin ang magpo-propose niyan sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Constitutional Convention. Hindi pwede na papasok ka ng Senado at ikaw ay magdadagdag lamang sa Committee de Silencio, no? Committee of Silence, no? At hindi naman pwede na tatakbo ka sa Senado, sasayaw ka lang, or mangangako ng kung ano-ano. Tandaan po natin, ang Senado ay hindi game show at hindi ito ang lugar upang mamudmod ng kung ano-anong premyo. Ang Senado po ay institusyon kung saan kinakailangan ay mga seryosong tao na malalim ang pag-uunawa sa polisiya o batas. Pero sa dami ng eleksyong dumaan, tila hindi natututo ang mga Pilipino sa mga binoboto. Kasi may mga pag-aaral kasi ang mga botante, mas concerned sila pag malapit sa kanila. Halimbawa sa barangay level, sa munisipyo, sa syudad. No? So doon medyo concerned sila sa mga issues. Pero dahil nga nakasanayan na ang Senado ay masyadong malayo sa kanila. Malayo, di ba? Napakalayo. Senado, national ang kanilang scope. Pero wala silang direct connect with the senators. Hopeful ako kasi more than 50%, 'di ba, ng voting population ay galing sa kabataan, 18 to 30 years old. So nagbabago na naman nagbabago ang pagtingin ng kabataan, nagbabago yung paano kumuha ng information ang mga tao pagdating sa eleksyon sa politika sa Pilipinas. Isa lang naman ang gusto ng lahat, mabago ang lumang sistema. Mabago ang nakasanayan. Nang sa huli, ang panalo, mga Pilipino naman. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. At 49 na araw bagong eleksyon 2025. Tuloy po sa paglalatag ng mga plano ang mga senatorial candidates sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar. Ating saksihan. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng mga kooperatiba sa ekonomiya. Pagpapalakas ng local food industry ang inilatag ni Bam Aquino sa Pangasinan. Galing sa pamumuno ng kababaihan ang kinilala ni Mayor Abby Binay sa Quezon City. Kahalagahan ng road safety ang tinalakay ni Congressman Bonifacio Busita. Pagprotekta sa women and children's rights ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Humarap sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan si David De Angelo. Nagikot sa mga palengke sa Cagayan de Oro si Attorney Angelo De Alban.
Sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur, bumisita si Senator Bato de la Rosa. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan ang idiniin ni Luke Espiritu. Pagsisigurong sapat ang supply ng bigas ang naistutukan ni Atty. Raul Lambino. Nag-motorcade si Congressman Rodante Marcoleta sa Muntinlupa. Sa Bohol, hinikayat ni Manny Pacquiao na patuloy na mangarap ang mga atleta. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Kiko Pangilinan sa Parañaque. Nagpaalala si Ariel Querubin na iboto ang mga may tunay na pagmamahal sa bayan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Binigyan parangal ang ilang kapuso programs at personalities sa 38th PMPC Star Awards for Television. Saksi, si Nelson Canlas. Kinilala ang GMA Network bilang Best TV Station of the Year sa 38 PMPC Star Awards for Television. Pinarangalan din ang iba pang programa at personalidad ng Kapuso Network. 6 na public affairs show ang binigyang pagkilala, kabilang ang Eyewitness na ngayon Hall of Famer na. Pinarangalan din ang mga eyewitness host at mga host ng unang hirit. 6 na entertainment shows ang hinirang na pinakamagaling sa kanilang larangan. At 10 Kapuso Stars ang kinilala bilang mahuhusay na host. At dahil sa kanilang natatanging pagganap, iginawa din sa namayapang aktres na si Gloria Romero ang posthumous award as one of the icons of Philippine television. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.